Magandang araw sa inyong lahat mga kabukid. Trending ngayon sa social media. Attorney Topacio, tinanong si Abalos, sino ba ang nag-donate ng 10 milyong pabuya? O diba? Dapat tanungin yan dahil mayroong parang suhol yan mayroong kapalit yan Baka tatakbo to si Abalos-los So, napakalaking Intel Fund ng PNP, DILG. Saan kaya nilagay? O, di ba? Then, sa kalagitnaan nito, mga kabukid, baliktad na ba ang utak nila? Dahil Pangulo na ba yung tagapagsalita para sa mga gabinete? So, panoorin natin yung mga banat ni Attorney Topacio. Ang sabi po ni Secretary Abalos ay pinapatupad lang yung batas. Sabi niya dito, ang batas ay batas, ang may kasalanan mananagot at yan ang gagawin namin. Ano po ang masasabi niyo rito, attorney? Ito po ay kasabay noong paglalagay ng 10 milyong piso na pabuya. That is neither here nor there, ano? Hindi niya sinagot yung ating tanong at hindi niya tinanggap yung ating hamon. Naunang-una, bakit pribadong pondo ang ginagamit na pabuya para sa pagpapatupad ng warrant? Sino-sino yung nagbigay sa kanya ng pondong yan para gawing 10 milyon ang pabuya para sa information leading to the arrest o Pastor Kibuloy. Mga valid points po yan. Hindi po yan na basta hinugot na lang natin kung saan sapagkat unang-una po at merong dahilan kung bakit merong Republic Act 6713 na nailabas na rin nga po ni Attorney Israelito Torreon na nagbabawal po na ang isang public officer or public employee ay tumanggap ng kahit ng anything of value mula sa pribadong mamamayan. At yan ang dahilan po niyan ay para po hindi ma-impluensyahan yung pagpapatupad ng mga tungkulin ng isang public official. Katulad po niyan, wala naman pong nagsasabing hindi tungkulin ang paghahanap sa mga taong may warrant. Ngunit kung papasukan mo yan ng private funds, siyempre, ang nangyayari dito katulad po niyan, inuuna, 10 million, nagbibigay ng priority kay Pastor Kibuloy. Bakit? Sino yung mga nagbigay na yan at anong pakay nila na gusto nila maging priority yung paghuli kay Pastor Kibuloy? Bibigyan po kayo ng example, Noong pong Hunyo, may nahuli na isang commander, Wahab Gara. Ito pong commander na ito ng MILF ay nilusob po ang 2 baryo. 25 tao ang namatay. Kasama na po isang pulis, isang sundalo. Magkano lamang po ang bounty dyan sa taong yan? 1.3 million lang. 25 pinatay. Di pastor po yung walang pinatay. Pinaparatangan, of course, medyo mabigat po yung mga paratang, but these are non-violent crimes. Bakit 10 milyon? Sa atin pong konstitusyon, may tinatawag na equal protection of the laws. Kung pare-pareho ang sitwasyon mo, dapat pare-pareho ang trato sa iyo. Ngayon, kung sasabihin nilang 10 milyon kay Pastor, di lahat ng charge ng human trafficking, dapat 10 milyon din ang pabuya kapag may warrant of arrest. Dapat yung mga terorista, mas malaki pa sapagkat pumapatay ng mga tao yun, gustong pabagsakin ng gobyerno, dapat yung 20 milyon. Bakit iba-iba? Number 2, meron po rin sa ating konstitusyon at nagsasabi na ang mga mamamayan ay may karapatang magkaroon ng impormasyon on matters of public concern. Ang pagpapatupad po ng warrant ay isang public function. That is a public concern, may interest po ang taong bayan na malaman kung bakit yung may mga inuuna may dinidiscriminate sa mga may warrant of arrest. Hindi ba dapat pantay-pantay ang pagpapatupad? Bakit kukuha ka ngayon ng 10 milyon para unahin itong kay Pastor Kibuloy? Inilalagay mo pa sa panganib yung buhay ng tao sapagkat nagiging target siya. So these are valid points po
na huwag sana niyang iwasan, sagutin niya. Hindi ba siya lumalabag sa 6113? Tama ba yung tumanggap siya bilang public official ng pribadong pondo? Yun po ang dapat sagutin niya. Tsaka ano din ito, attorney, 'di ba? Ang sabi nila, meron silang reasonable talaga na dahilan para lusubin yung mga compounds ng Kingdom of Jesus Christ. Tapos ang ending, mag-aalok lang pala ng reward din. Ayun nga po Anong reasonableng reason kaya yun? Yung pong mga compound na yun ay used primarily for religious purposes, for worship services, sa pagpapalaganap ng mga doktrina ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi naman yun armed group katulad ng MILF, Hindi naman kampo ng mga rebelde yun para gano'n ang aarmas at dami ng tao na pasugurin nila roon. So all of these point to the fact na may diskriminasyon, may harassment, may persecution kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero dinipensahan po ni Pangulong Bongbong Marcos itong naging hakbang ng DILG. Ang sabi pa nga niya dito, na imbis na questionin ang reward, dapat lumantad na lang daw. Alam niyo, Sir Alvar, buong akala ko po ay ang mga miyembro ng gabinete ang tagapagsalita ng Pangulo. Ngayon ko lang nalaman ang Pangulo pala ay ang tagapagsalita ng mga miyembro ng gabinete para the only person we're taking to task here is Secretary Abalos. Bakit ang Presidente ang magre-react? At any rate, nabanggit na rin ni Presidente at kami naman we are flattered na tayong mga ordinaryong citizen ay napapansin ng Pangulo, no? Pinakamataas na opisyal sa ating bansa. Mr. Presidente, ang amin pong mga question ay legal. Hindi po ba nung sumumpa kayo, you swore to uphold all the laws? So, ang question po namin ay legal. Sana po tingnan nyo muna kung talagang walang illegal, immoral, unethical, or improper dito sa pagtanggap ng inyong kalihim ng pribadong pondo na ayaw niyang sabihin kung saan galing, bago po kayo magsabi na bakit i-question ang motibo. Karapatan po, Mr. President, ng kahit sinong mamamayan na questionin ang motibo ng ating pamahalaan unless pag-gising ko kaninang umaga ay nasa ilalim na tayo ng diktadura. Hindi naman po siguro, Mr. President, no? Boss Dada. Pero attorney, bakit kailangan pa nilang kumuha ng donasyon galing sa mga kaibigan nila? Hindi ba pwedeng gamitin yung pera ng gobyerno para gawing reward dito sa mga akusado? Hindi po. Alam nyo, Boss Dada, ako po ay galing din sa pamahalaan, galing din po ako sa DILG noong panahon ni Presidente Erap. Yan pong ginagamit po dyan sa mga pabuya ay intelligence fund o yung confidential funds ng bawat tanggapan. Ang DILG po, malaki po ang confidential funds niyan, discretionary funds, intelligence funds. At okay lang po yun, naintindihan natin sapagkat law enforcement po yan. Talagang kailangan po ng pondo para bumili ng informasyon. Ang aking question, anyari? Hindi pa tapos ang taon, naubos na nila yung intelligence fund? Ano ba yan? Diba? Yun nga. Tipid naman sila. Alam nyo, nung Mayo, may 11 tao na naghati-hati sa 1.9 million lamang na pondo yung mga tipster. Nasa dyaryo po yan. Ibig sabihin, ang average doon, wala pang 200,000 per person. Ang laki-laki ng intelligence fund ng PNP, ng secretary ng DILG. Saan nila nilagay yun at kailangan kumuha pa ng kontribusyon sa mga pribadong tao? At dalawang question talaga na uulit-ulitin ko, sino itong mga to? Kasi dapat po nating malaman anong motibo nitong mga taong ito. Hindi po pagmamarites yan. Sapagkat, katulad ng sinabi ko, ang pagpapatupad po ng batas ay isang public function. Hindi dapat naiimpluwensyahan ng pera na pribado ang pagpapatupad ng batas. It is as simple as that. Hindi po tayo nanggugulo. Tama po kayo, Attorney Topacio, no? Banata na to. Usapan, hindi po tayo nagpapatagal. Yung sinasabi lang
lumantad na lang, that's beside the point eh. Ang pinag-uusapan dito, bakit kayo tumanggap ng pribadong pondo? Number 2, sinong nagbigay? At ayaw niyong sagutin ng diretsahan. And dito po sa pangyayaring ito, Attorney Ferdy, yung bang magdo-donate din, kailangan din magbigay ng donor's tax? Pero dinodocument po yan ng Auditor General, ng COA, ng National Treasurer. May proseso po dyan. Marami pong nagdo-donate sa gobyerno pero fully documented and for yung mga public purpose. Halimbawa, ginagawang park o ginagawang playground, ginagawang daycare center. Marami po yan. Ginagawang Kapitolyo. Marami po yan. Ang Pamilya Tuaso nag-donate ng lupa, yung kinatatayuan ng Quezon Institute ngayon. Wala pong problema yan eh. Pero kung ang donasyon na yan ay makaka-impluensya sa pagpapaganap ng batas at o kaya worse, ginagamit para ma-project ang kandidatura ni Secretary Abalos. Alam niyo naman eh, tatakbo yata ang senador yan. Lumalabas nga doon sa programa sa television. Oo, parang wala na yata ang problema sa Pilipinas. Nasa teleserye na eh. Baka pwede kunin mo siya sa susunod na pelikula mo, Attorney Topacio. Oo. Alam niyo, suspecho ko dyan, I don't know kung tama, ito ay nag-ano lang naman ako, naghahaka-haka lang naman ako. Tingin ko yung mga private persons yan, yung mga donors niya sa kandidatura niya na gusto siyang sumikat, kaya nagbigay ng 10 milyon eh. Tropeyo nga naman ng gobyerno na mahuli si Pastor Kibuloy sabagat araw-araw ang nakikitang news ng mga mamamayan ay puro bad news. Tumataas every week ang presyo ng mga produktong petrolyo. Tumataas ang inflation, mataas ang bigas. Tumataas yung terminal fee sa airport. Ako na lang hindi tumataas eh. pero paki-explain nga. Paki-explain nga yung nalilito na kasi tao. Ang ginagamit po kasi nilang ang ginagamit nilang term, fugitive. Si Pastor Apollo Kibuloy ay isa po bang pugante? Well, strictly speaking, hindi pa po. Alam niyo kung bakit. Sapagkat, sa pagkaalam ko po, yung finding of probable cause ng piskal ay subject pa ng motion for reconsideration. Ibig sabihin, hindi pa po final yung finding of probable cause. Alam niyo po, may precedent po dyan eh. Yung ginawa po ni Ping Lacson, kung natatandaan nyo, 2010 yata, 2011, kung hindi ako nagkakamali. Hindi po ba nawala rin si Ping Lacson at sabi niya, I am not a fugitive from justice, I am a fugitive from injustice. Also later on, di ba, napawalang visa yung warrant niya. O yun po ang sinasabi ko. You can call him a fugitive all you want, pero the fact remains, hindi pa po final yung finding of probable cause that's still subject for review by the courts. So, in strictissimi juris, hindi pa po pwedeng i-consider na fugitive yan. Si Pastor Kibuloy. So paano po tayo makakakuha nito ng patas na attorney yung sa hustisya kung ngayon pa lang talagang guilty na yung turing nila kay pastor? Wala po, ganyan po talaga. Kita nyo naman kung paano usigin ang mga mehores ni Pastor Kibuloy. Sinusugod, sinisira, tinetreaten pang kasuhan yung mga nandoon na nagmamalasakit lamang sa Kingdom of Jesus Christ. Pati yung mga kaalyado ni Pastor ginigipit. Pati ba naman yung dating Pangulo, ginigipit nila. Kitang-kita natin ang persecution. So, under the circumstances na hindi ka makakaasa ng patas na labanan sa executive, sa Department of Justice, bakit ka lalabas? Lalo na yung in the face of the pronouncements of Pastor Kibuloy na may reliable information siya na merong effort not only to render extraordinary rendition but to eliminate him. So mabigat po talaga ang laban eh. So paano under the circumstances can you say, lumabas ka na lang? Mahirap po eh. Lahat naman po ng tao nagsasabi ay malabong maging patas sa ilalim ng gobyernong ito. Doon pa lamang po sa pagpapalabas ng mga mugshots ng ibang mga inaakusahan, sa iba, blur. Sa kanila, hindi. Oo, di ba yung sa anak ni Boying Remulla, blurred di ba?
O sa iba, hindi. O, paano kang makaka-expect ng patas na labanan dito? Pagkakakampi nila, absuelto agad. Wala agad kasalanan. Pagkakalaban nila, laging may kasalanan. Hindi pa tapos ang investigasyon, katulad nung kay Congressman Teves. 5 araw pa lang, sinasabi na, eto mastermind yan. 5 araw pa lang. O, paano kang magkakaroon ng kumpiyansa sa justice system ng ating pamahalaan, especially under the executive? Boss Dada, may pahabol ka pa ba? Hindi, yun lang ang masasabi ko. Attorney Topacio, ano sa tingin mo ang pagkakaparehas nitong kaso ni ginagawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy at saka sa iyong isang kliyente din na si Congressman Teves? Talaga pong mabigat. Yung kay Congressman Teves ka, walang due process, in-expel. Hindi pa tapos ang investigasyon, tinuro ng mastermind. Talaga pong mabigat. Katulad nito, pati pribadong pondo ay tumatanggap para taasan lamang ang reward. Alam nyo, I don't want to disrespect the President, pero nung sinabi niyang there is nothing wrong, ang masasabi ko lang, Mr. President, if you can see nothing wrong with getting public funds for this purpose, then there is something wrong with you. Attorney? Malinaw na malinaw. Malinaw na Pero malinaw. attorney, last na siguro para Sige. sa akin. Kung ikaw ba ay akusado pa lang, hindi ka pa naman guilty beyond reasonable doubt, pwede ka naman lagyan ng reward, ng bounty? Pwede naman po, pero ang katulad po ng sabi ko, hindi po pwedeng basta magkano na lang kung anong gusto mo. Sapagkat under a constitutional system of government, meron tayong constitutional limitation which is the Bill of Rights. Hindi pwedeng unequal ang trato ng batas. May equal protection clause tayo, may transparency clause tayo. At meron tayong mga provisions na for good governance na dapat hindi na nababahiran ng pribadong pondo, ng pabor mula sa pribadong sektor ang mga public officials. Public office is a public trust. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi nila makita ang problema na kapag may mga private persons na nagsasabing, eto pera, hulihin mo yan. Parang nagpapadikta ka sa mga pribadong tao kung sinong unang huhulihin mo. Siguro ibang kaso kung nag-donate ng ang mga private persons na, eto, pondo ito para sa paghuli ng mga kriminal in general. Eto, tinutukoy nila kung sinong gusto nilang hulihin Yun ang problema roon I do not know why these people cannot see what is wrong with that. Pero may kasabihan nga, di ba? And there is no one so blind as those who pretend not to see. Saka, attorney, ang lagi nilang iginiit, batas ay batas at patas ang kasalukuyang administrasyon. Yet, yung mga pronouncement nila, halimbawa, kagaya ng sinabi ng PNP na hindi pastor, si Pastor Apollo Kibuloy, dahil nga merong ganitong kaso. So, ibig sabihin ba, pag may kaso na agad, yun nga, guilty na at parang nag-cross na siya sa boundary dun sa separation ng church and state. At matatanda natin, ang ating Pangulo, di ba, meron ding mga kinakaharap na mga hamon sa buhay. So, ibig sabihin, hindi siya presidente? Kaya nga, yun nga ang problema natin. Yung there is such a thing as presumption of innocence na nakakalimutan po yata ng ating mga public officials. There is also the pronouncement of the Supreme Court that accusation is not synonymous with guilt. Pag-akusa lamang yan, kahit sinong tao pwede mag-akusa, ikaw ay nalalagay sa isang sitwasyon where a warrant is issued against you. Ngunit, maraming beses din po napapawalang sala. Katulad nung ibang kliyente ko, si Mrs. Arroyo, hindi baga after kinulong ay napawalang sala. Si Pangulong Erap, doon sa tax case niya, napawalang sala. Marami po na ganyang example. So, dapat po, parehas tayo. Ang ginagawa nila sa mga tirada nila laban kay Pastor Kibuloy, they are prejudicing the mind of the public na guilty na. Kasi wala akong nag-open ng ganyang, maghanap kayo na isang individual, binigyan ng patong sa ulo na 10 million pesos. Wala namang pong ganyan. Yung ganyang patong sa ulo. So, ayun, tama nga naman si Atty. Topacio, bakit ka lalabas sa panahon ngayon
na ang patas na judgment hindi mo makukuha. So malabo na maging patas sa gobyerno ngayon. Talagang tumpak na tumpak yung mga banat ni Atty. Topacio. So sa mga oras na ito guys, tapos na yung video natin. Huwag nyo kalimutang i-subscribe, i-like at i-share para sa mga kabukid, mga kababayan natin na mga ganitong banat, mga ganitong video dapat ay kanilang malalaman dahil para din sa kanilang mga kapakanan at sa kanilang mga pagkakataon na mangyari ito sa buhay nila. So salamat sa panonood. Peace. Magandang araw sa inyong lahat.